mong malapit ka ng mamaalam. Tama ba? So, nung ako ay na-certifyan na ako ay isang breast cancer patient, dahil ako po ay isang single mom, it was 20 years ago, para akong binagsakan ng langit at lupa. Tama ba? Because my son was 5 years old. So, pagka kayo ay nagkakaroon ng mga sakit na mga terminal, umiyak kayo, pero bumangon kaagad kayo ng mabilis na mabilis. Tama ba? Bakit? Fight cancer. Dear cancer, you will never be the whole story of my life. Hindi kita kailangan sa buhay ko. Pag yun ang mindset mo, sa araw-araw na pagising mo, dadalhin ka sa positibong hakbang para mabuhay ka ng mas mahaba pa sa inaasahan mo. Tama ba? So it's a mindset to end your life. It's a mindset to prolong your life. Naniniwala ba kayo doon? Dahil 5 taon ang aking bunso, ang sabi ko, Dear God, pwede bang makatapos ng high school ang aking bunso? Para naman makapasok siya ng factory worker. Yun lang yung hinihingi ko sa Panginoon. Pero dahil ang mindset ko ay gumaling ako, lahat na yata nang nakikita nyo sa FB. Hindi pa uso noon yung FB, wala pa yan. Yung mga naririnig kong mga kung ano-ano, nag-herbal po ako. And then, lahat na yan natikman ko, nainom ko. Dahil, bakit po ako hindi kaagad nagpa-opera? Bukod sa ang aking breast ay worth dying for na ipaglaban ko. Sabi ko nga hindi ko papayagang mawala ang breast ko. Ipaglalaban kita. Okay? Ay, ang ginawa ko po ay kumapit ako sa mga herbal doctors. Doon sa Ongpin, kay Dr. Tan, ganito, ganyan. And then, yan naman pong mga binibigay na yan, after 1 year, nagkakaroon ng immunity ka. Parang hindi na po natalab. So, since ako'y well-versed ako sa dinaramdam o pinagdadaan ng malagim ng isang cancer patient, ayaw na ayaw kong dumaan sa anumang chemo. Ayaw na ayaw kong dumaan sa radiation. Because my mom died from colon cancer. Every inch of colon cancer, nasamahan ko ang aking ina. Kaya, pag sinabi, lagi kong sinasabi sa mga anak ko, alam ba ninyo na pinaka-delikadong sakit na cancer ay ang colon? Dahil hindi ka agad yan nakikitang malala. Hindi ka mukha ng breast, nakakapain mo yung breast mo, mararamdaman mo, meron ka ditong kulani, tapos mga sakit-sakit. Pero ang colon, pag na-detect yan, wow, ang hirap-hirap na. Diba? So, kaya lagi kong sinasabi sa mga anak ko, pag kayo'y dumudumi, tinitingnan nyo man lang kung anong bagsak ng dumi ninyo. Kung ano ang hugis. Pagka ang hugis ng dumi ninyo ay parang banana, meaning okay ang bitukan ninyo. Pero pagka ang dumi ninyo ay may kasamang itim o kaya ay dugo, maalarma na kayo. Pagka ang dumi ninyo hindi na normal, maalarma na kayo. Pagka ang dumi ninyo ay parang dumi ng kambing, hirap na hirap kayo, maalarma na kayo. Pag hindi normal ang inyong pagdumi, maalarma na kayo. Pagka ang inyong dumi ay biglang bumabagsak na mabigat, maalarma na kayo. Ibig sabihin, may problema kayo sa digestive system ninyo. Pero pagka ang dumi ninyo, hirap na hirap kayong i-flush, ibig sabihin, ang ganda ng digestive system ninyo. Tama po ba? Yeah. So, sa pamamagitan nun, marami akong tinry na mga kung ano-anong gamot, mga barley, kung ano-ano yan, may lasang lumot, iba-iba ng lasa, nakapikit ako, iniinom ko yan lahat. Hindi ko matagalan. Uminom ako ng isang bote na 1,008 ang halaga. Hindi ko nasasabihin ang pangalan, pero imported siya. Nakaharap ko pa yung Canadian na siyang nagpo-formulate. Pero, hindi kasing galing ng Global Care. Herbal Blend Juice ang naging epekto sa akin nung ginawa sa Canada.